So, kamusta na mga idol guys? Soto update tayo ngayon, pero bago tayo magpatuloy, patuloy naman po ng isang like, subscribe, and always po pahit ng notification bell para updated kayo sa ating mga daily Kai Soto update. Kai Soto pinaghahanda na nga po ng Yokohama sa kanilang magiging next game nga po sa Sabado. Back to back po yan hanggang Linggo, January 6 and 7 kontra po sa koponan ng Toyama Grouses. Kailangan po ang depensa ni Kai Soto dito nga po sa first 5 or starting 5 line up ng Yokohama. Nakita po kasi ng Yokohama or ng head coach nga po ng Yokohama yung magandang depensa na naipakita ni Kai Soto. Alam nyo kung bakit po hindi ipinasok sa first 5 si Kai Soto, at ipinasok siya dito sa first half. Pagdating sa second half, bali third at second quarter ng game, dyan po siya madalas pinapasok ng Yokohama para po masubukan kung paano nga ba maglaro si Kai Soto in the middle of the game sa kalagitnaan, which is alam naman natin dikitan at very crucial ang score. Nakita po ng head coach ng Yokohama na very effective si Kai Soto bilang defender sa depensa ng Yokohama, at yung mga rebound madali niya po nakukuha yun. Basta maganda at magaling po yung point guard na nagpapasa ng bola sa kanya, madaling nakaka-score o easy score talaga ang nagagawa ng Yokohama kapag nasa loob itong si Kai Soto. So pinaghahanda po ng Yokohama si Kai Soto dahil eto nga pong Toyama Grouses may mga ex-NBA player at mga star player sila na si Kai Soto lamang po ang pantapat. So nakita naman natin etong si Kai Soto ngayon talagang fully recovered na siya, malakas ang pangangatawan, hindi na po siya basta-basta nababalya. Kung napanood ninyo yung last 2 games nga po ng Yokohama kontra sa Seahorse, nakita nyo hindi talaga mabalya-balya si Kai Soto. Do maliliit naman yung kalaban nila noon, pero ganun din naman iba na yung pangatawan ni Kai Soto ngayon. Mas nag-improve na dahil nga po sa ilang linggo or buwan niyang pagka-training, practice kahit wala pong laban, tuloy-tuloy po ang ginagawang ensayo ng ating pambato na si Kai Soto. At ayon na rin po mismo sa head coach nga po ng Yokohama ay may guaranteed po tayo na mabibigyan ng mahabang playing time si Kai Soto sa susunod na laban nila kontra po sa Toyama Grouses, dahil nga po kapag maliit lang or mababa lang ang playing time ni Kai Soto, konting points lang ang kanyang naitatala. Yun naman po talaga ang katotohanan. Pero kapag mahaba ang playing time, which is merong 15 to 25 of playing time, doon po nakakapagtala talaga ng mataas na score si Kai Soto. Kitang-kita naman natin yan sa Hiroshima Dragonflies. Kapag nung nabigyan si Kai Soto ng almost 20 minutes of playing time, nakapagtala siya ng lagpas or nasa 15 to 18 points ang kanyang naitatala kapag ganun playing time ang kanyang nagagawa. And well guys, alam nyo, si Kai Soto talaga madalas napupunta siya sa foul trouble dahil nga sa kagustuhan niya makapagbigay ng magandang depensa dito sa Yokohama, which is yun yung nakitang advantage ng head coach ng Yokohama na kagandahan kay Kai Soto. Hindi siya natatakot, hindi siya naiilang, talagang bumabanat at tumitira si Kai Soto na matindi depensa kapag may kalaban. Well guys, marami pa tayong gaganapan. Suportahan natin ang ating bata at kababayan pambato na si Kai Soto sa next game nila, January 6 and 7, back to back po yan Yokohama kontra nga po sa koponan ng Toyama Grouses. And please don't forget to like and subscribe for more Kai Soto daily updates.